Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 7, Seth at Enoch. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis Kapitulo 4 versikulo 25, 26, 5:3-8, 18 hanggang 24, Judas Kapitulo 14, 15. Si Seth ay isang karapat-dapat na karakter, at dapat pumalit kay Abel sa tamang paggawa. Gayunpaman siya ay isang anak ni Adan, tulad ng makasalanang si Cain, at nagmana mula sa likas na katangian ni Adan ng hindi higit na likas na kabutihan kaysa kay Cain. Siya ay isinilang sa kasalanan, ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pagtanggap ng tapat na mga tagubili ng kanyang amang si Adan, pinarangalan niya ang Diyos sa paggawa ng kanyang kalooban. Inihiwalay niya ang kanyang sarili sa mga tiwaling inapo ni Cain at nagsumikap, gaya ng gagawin ni Abel kung nabubuhay pa siya, upang ibaling ang isipan ng mga makasalanang tao upang igalang at sundin ang Diyos. Si Enoch ay isang banal na tao. Naglingkod siya sa Diyos ng may katapatan sa puso. Napagtanto niya ang mga katiwalian ng sangkatauhan at inihiwalay ang kanyang sarili sa mga inapo ni Cain at sinaway sila dahil sa kanilang malaking kasamaan. May mga nasa lupa na kumikilala sa Diyos, na natatakot at sumamba sa Kanya. Gayunpaman, ang matuwid na si Enoch ay labis na nababagabag sa lumalalang kasamaan ng mga hindi maka-Diyos, na hindi siya araw-araw na nakikisama sa kanila, sa takot na siya ay maapektuhan ng kanilang pagtataksil at na ang kanyang pag-iisip ay maaaring hindi kailanman ituring ang Diyos ng may banal na paggalang na nararapat sa kanyang kadakilaan, mga karakter. Ang kanyang kaluluwa ay nababagabag habang araw-araw niyang nasaksihan ang kanilang pagyurak sa awtoridad ng Diyos. Pinili niyang mawalay sa kanila, at ginugol ang karamihan sa kanyang oras sa pag-iisa, na inilaan niya sa pagmumuni-muni at panalangin. Naghintay siya sa harap ng Diyos at nanalangin na malaman ang kanyang kalooban ng higit na ganap, upang may siguro niya ito. Nakipag-usap ang Diyos kay Enoch sa pamamagitan ng kanyang mga anghel at binigyan siya ng banal na tagubilin. Ipinaalam niya sa kanya na hindi niya palaging titiisin ang tao sa kanyang paghihimagsik, na ang kanyang layunin ay wasakin ang makasalanang lahi sa pamamagitan ng pagdadala ng baha ng tubig sa lupa. Ang dalisay at magandang halamanan ng Eden, kung saan itinaboy ang ating mga unang magulang, ay nanatili hanggang sa nilayo ng Diyos na wasakin ang lupa sa pamamagitan ng baha. Itinanam ng Diyos ang hardin na iyon at espesyal na pinagpala ito, at sa kanyang kahangahangang pag-iingat ay inalis niya ito sa lupa, at ibabalik ito sa lupa na higit na pinalamutian ng maluwalhati kaysa bago ito alisin sa lupa. Inilaan ng Diyos na pangalagaan ang isang espesimen ng kanyang perpektong gawain ng paglikha na malaya mula sa sumpa na ginamit niya sa pagsumpa sa lupa. Mas lubos na binuksan ng Panginoon kay Enoch ang plano ng kaligtasan, at sa pamamagitan ng espiritu ng propesya ay dinala siya pababa sa mga henerasyong mabubuhay pagkatapos ng baha, at ipinakita sa kanya ang mga dakilang pangyayari na nauugnay sa ikalawang pagparito ni Kristo at sa katapusan ng mundo. Nabalisa si Enoch tungkol sa mga patay. Tila sa kanya na ang matuwid at ang masama ay pupunta sa alabok ng magkasama, at iyon ang kanilang wakas. Hindi niya malinaw na makita ang buhay ng makatarungan sa kabila ng libingan. Sa makahulang pangitain siya ay tinuruan hinggil sa anak ng Diyos, na mamamatay bilang hain ng tao, at ipinakita ang pagdating ni Kristo sa mga alapaap ng langit, na dinaluhan ng hukbo ng mga anghel, upang bigyan ng buhay ang mga matuwid na patay at tabyusan sila, mula sa kanilang mga libingan. Nakita rin niya ang tiwaling kalagayan ng mundo noong panahong si Kristo ay lilito sa ikalawang pagkakataon, na magkakaroon ng isang mayayabang, mapangahas, makasarili na henerasyon na nakasuot ng paghihimagsik laban sa batas ng Diyos at itinatanggi ang tanging Panginoong Diyos at ating Panginoon, si Hesukristo, at tinatapakan ang kanyang dugo at hinahamak ang kanyang pagbabayad sala. Nakita niya ang matuwid na pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan habang ang mas asama ay nahiwalay sa harapan ng Panginoon at natupok ng apoy. Matapat na isinalaysay ni Enoch sa mga tao ang lahat ng inihayag sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng espiritu ng propesya. Ang ilan ay naniwala sa kanyang mga salita at tumalikod sa kanilang kasamaan upang matakot at sumamba sa Diyos. Isinalin ni Enoch, si Enoch ay patuloy na lumago ng higit na makalangit habang nakikipag-usap sa Diyos. Ang kanyang mukha ay nagniningning ng isang banal na liwanag na mananatili sa kanyang mukha habang nagtuturo sa mga makikinig sa kanyang mga salita ng karunungan. Ang kanyang makalangit at marangal na anyo ay nagpasindek sa mga tao.
Minahal ng Panginoon si Enoch dahil matibay siyang sumunod sa kanya at kinasusuklaman ng kasamaan at same time na naghangad ng makalangit na kaalaman, upang magawa niya ng ganap ang kanyang kalooban. Siya ay nagnanais na magkaisa pa rin ang kanyang sarili ng mas malapit sa Diyos, na kanyang kinatatakutan, iginagalang, at sinasamba. Hindi pinahintulutan ng Diyos na mamatay si Enoch gaya ng ibang mga tao, ngunit ipinadala ang kanyang mga anghel upang dalhin siya sa langit nang hindi nakakakita ng kamatayan. Sa harapan ng matuwid at masasama, inalis si Enoch sa kanila. Inakala ng mga nagmamahal sa kanya na maaaring iniwan siya ng Diyos sa ilan sa kanyang mga lugar ng pagreretiro, ngunit pagkatapos na hanapin siya ng masigasig, at hindi siya matagpuan, ay nagulat na wala siya, sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ang Panginoon dito ay nagtuturo ng isang aral na pinakamahalaga sa pamamagitan ng pagsasalin ni Enoch, isang inapo ng nahulog na si Adan, na ang lahat ay gagantimpalaan, na sa pamamagitan ng pananampalataya ay aasa sa ipinangakong sakripisyo at matapat na susunod sa kanyang mga kautusan. Dalawang uri ang muling kinakatawan dito na mananatili hanggang sa ikalawang pagparito ni Kristo, ang matuwid at masasama, ang mapanghimagsik at ang tapat. Aalaala ng Diyos ang mga matuwid na natatakot sa Kanya. Dahil sa Kanyang mahal na anak, igagalang at pararangalan niya sila at bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang masasama, na yumuyurak sa Kanyang autoridad, Kanyang ihihiwalay at pupuksin mula sa lupa, at sila ay magiging parang hindi na. Matapos ang pagkahulog ni Adan mula sa isang kalagayan ng perpektong kaligayahan tungo sa isang kalagayan ng paghihirap at kasalanan, may panganib na ang tao ay masiraan ng loob at magtanong, ano ang pakinabang na ating tinupad ang kanyang ordinansa, at tayo ay lumakad ng may pagdadalamati sa harapan ng Panginoon? Malakias Kapitulo 3 versikulo 14, dahil ang isang mabigat na sumpa ay dumarating sa sangkatauhan, at kamatayan ang bahagi nating lahat. Ngunit ang mga tagubaylang ibinigay ng Diyos kay Adan, at inulit ni Seth at ganap na ipinakita ni Enoch, ay nag-alis ng kadiliman at karimlan, at nagbigay ng pag-asa sa tao, na kung paanong sa pamamagitan ni Adan ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan ni Jesus, ang ipinangakong manunubos, ay darating, buhay at immortalidad. Sa kaso ni Enoch, itinuro sa nalulungkot na mga tapat na, bagamat namumuhay kasama ng tiwali at makasalanang mga tao, nahayag at matapang na paghihimagsik laban sa Diyos, ang kanilang tagapaglikha, ngunit kung susundin nila siya at mananampalataya sa ipinangakong manunubos, magagawa nila, gumawa ng katwiran tulad ng tapat na si Enoch, tanggapin ng Diyos, at sa wakas ay itataas sa kanyang makalangit na trono. Si Enoch, na inihiwalay ang kanyang sarili sa mundo, at ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa panalangin at pakikipag-isa sa Diyos, ay kumakatawan sa tapat na bayan ng Diyos sa mga huling araw, na magiging hiwalay sa mundo. Ang kalikhuan ay mananaig sa isang kakilakilabot na lawak sa lupa. Ibibigay ng mga tao ang kanilang sarili upang sundin ang bawat imahinasyon ng kanilang tiwaling puso at isagawa ang kanilang mapanlinlang na pilosopiya at maghimagsik laban sa autoridad ng mataas na langit. Ihihiwalay ng mga tao ng Diyos ang kanilang mga sarili mula sa mga hindi matuwid na gawain ng mga nakapaligid sa kanila at hahanapin ang kadalisayan ng pag-iisip at banal na pagsang-ayon sa kanyang kalooban hanggang sa ang kanyang banal na larawan ay makikita sa kanila. Tulad ni Enoch, sila ay magiging angkop para sa pagsasalin sa langit. Habang sinisikap nilang turuan at bigyan ng babala ang sanlibutan, hindi sila aayon sa espiritu at mga kaugalian ng mga hindi mananampalataya kundi hahatulan sila sa pamamagitan ng kanilang banal na pakikipag-usap at makadiyos na halimbawa. Ang pagsasalin ni Enoch sa langit bago ang pagkawasak ng mundo sa pamamagitan ng baha ay kumakatawan sa pagsasalin ng lahat ng nabubuhay na matuwid mula sa lupa bago ang pagkawasak nito sa pamamagitan ng apoy. Ang mga banal ay luluwalhatiin sa harapan ng mga napupuot sa kanila dahil sa kanilang tapat na pagsunod sa matuwid na mga utos ng Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 7. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.